Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyo lahat. Masayang Huwebes. Kuya Benny. Masayang Huwebes po sa ating pong mga taga-subaybay at nawaya masagana po lagi ang ating pong mamamayan kahit na ganito po kagulo ang ating buhay politika rito sa ating bansa. Ayun. May nanggugulo, mayroong naapektuhan, pero ganun pa man, ang ating tanong kahapon, matutuloy ba ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Group? Natuloy Ang sagot naman. po ay natuloy. Mula alas 10 ng umaga, ano sa natapos? Mga alas 12, no? Oo, mga alas hapon 2 na ng hapon. natapos, yes. Ayun. Natuloy po. At ang humarap ay ang 18 dating mga sundalo, si Attorney Levy Baligod, at maging si Attorney Roy Rondain. Yan. Ha? Si Attorney Roy Rondain ay abogado po ni dating Congressman Saldico. Pero umattend siya dahil sa mga natanggap niyang mga email, no? Oo. Pero yung naka-address sa mga email, yung gaya nila Mark Tiksay, yung mga... Si Paul Estrada. Oh, yes. But hindi naman siya ang tumatayong abogado Yun nga. ng nasabing mga tao. Kung kaya't binigyang respeto niya lang ang Senado at nagpakita siya upang ipaalam na siya'y handa namang humarap pero hindi siya ang tumatayong abogado ng mga nasabing tao. Yun. So niliwanag niya sa committee kasi tataka daw siya, bakit doon sa kanya lagi pinabadala? Yes. Doon sa mga assistant o mga tauhan ni Congressman Saldico, niliwanag niya, ang kliyente lang niya si dating Congressman Saldico. Yes. Hindi kasama yung iba pa. Ayun. Agad po naman, matapos na yan ay kanyang liwanagin, ay pinayagan naman siyang umalis. Yes. Oho. Nakapagpaalam Ang ng inaabangan nga ng marami, akala daw kanina ay magsusum or magsasalita si Saldico, dating Yun. Congressman Saldico. Tinanong lang ata din kung pinayagan ba siya na ng apostil, no? Isasuggest daw ni Attorney Roy Rondain, ipaparating niya pala, di pala isasuggest kay Congressman Saldico kung ikukonsidera ng kanyang kliyente. Yan. Pagkatapos po noon, ayan, nakita niyo po, ay umalis din naman si Attorney Roy Rondain sagat wala naman palang itatanong na sa kanya. Ayun. Diliwanag lamang po niya yung punto na yan. Ano ha? So, ano ba ang mga nangyari, Kuya Benny, batay sa pagkakaabot ng iyong alaala? Well, nagkaroon ng konting konting tensyon. Yan. No? Pero alam mo, malaki naman ang pasalamat natin at hindi naman na tuluyang nagkasakitan. Pero nagkaroon lang ng mga yung pagharang, sinasabing hindi makadaan, nagkatulakan. Ito yung bago magsimula ang hearing, ano? Ang hearing, yes. Na kung saan sinundo umano ni Senator, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, Pia Cayetano, sunduin yung 18 Marines no, sa gate ng Senado. Yan, panoorin natin. Yan. Urong lang po. Senator Cayetano, Senator Pia. Ayan po sa mga workers dito sa... Urong lang po. Luwag. Luwag lang tayo. Luwag. The Marines are here. Ang usapan ko ako ng ribbon. Sir. Atras tayo. Atras. Siksikan. Ang parang visitor management system. Yes, attorney, yung camera niyo. Nandun lang sila sa guest list. Nasa guest list natin sila eh. They're my guests. You have their names. Have you given their names? Asan yung guest ko? Asan po yung mga guests ko? Andyan. Nakakapasok ko ang sitwasyon ngayon na sa baba sa lobby ng Senado. Dumating na si Sir Pia. Kakasiksikan na hindi. Dahil yung mga guests ko ngayon para sa hearing, ay hindi na pinatawag sa hearing. Pero si Attorney ba yung nagkakaproblema? Dahil hindi pinatawag. Dahan.
So, ito rin si Senator Robin, Senator Tia, nandito si Attorney Baligod. Attorney, ano po ang sinabi sa inyo kanina? Ayan ho, mga kaibigan, yun yung nangyari bago mag-hearing, ano, Kuya Benny? Nung sinusundo na sa may puntuhan. oo. Kasi ang nauna pala, narinig ko yan, habang naandoon sila sa labas, hindi basta-basta pinapapasok yung 18 former soldier. Plus si Attorney Baligod, kasi chinecheck. Kaya ang ginawa daw ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, bumaba siya. Siya mismo yung bumaba. O kasi sabi niya, baka naman i-consider nila kasi babae ako. Pero nung pagbaba niya, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. Ayan. So, dalawa po sila. Ayun, no. Itong tagpo na ito, mahalaga po ito. Ito pong tagpong ito, na sinasabing nagkaroon ng tulakan, sa pagitan po ni Senador Robin Padilla at saka ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ay pakita nga ulit natin yung direct. Ipakita ulit natin. Pansinin niyo po ito kasi meron tayong ipupunto sa bagay na yan eh. Balikan natin yung angle na yon. Paakyat na sila sa plenaryo, Kuya Benny. Talagang bit-bit ni Senator Pia Cayetano. Yung 18 Marines, no? Yung dalawa ron, talagang akbay-akbay niya. Sabi po ni SILG Remulla, sa isang panayam, I was alone about to go home. No police blocking force was with me. I was walking out when a herd of people started pushing me through the narrow hall. Ayan. Ang sabi niya, papalabas na raw siya, nagkataon daw, na yung mga sandali na yon ay nagpangalubong sila doon sa may pinto na yon. Oo, yan, sa pinto na yan. Yan yung pakanan papunta sa elevator. Yan ho ba, sabi, pansinin nyo, humarang ba talaga siya o nagkasalubong? Parang, balikan nga natin yon kasi parang pinipigil niya, no? Ano ba tingin niyo mga kababayan? Ito, iba't ibang anggulo po ito, iba't ibang anggulo na talaga bang pinipigil ni Secretary John Vic Remulla na makapunta sa plenaryo Senador Robin Padilla, Senadora Pia Cayetano plus yung 18 soldiers kasama si Attorney Baligod. Di ba? Kasi Yan, pakanan na sila niyan. Yan, nagkaharapan. yan parang kitang hinaharang eh. Di ba? Bagamat nag-isa lang siya, wala siyang kasamang sundalo. Wala siyang kasama. Ayun, Benefit of the doubt, wala siyang kasamang pulis niya, bodyguard niya. Wala tayong nakitang humarang. At sa bandang huli, nagpatianod na lang din siya, no? Yan. Kasi mukhang nakita niya, marami. Wala na Mukhang siya magagawa. na-overpower siya, something like that. Pero sa simula, parang makikita niya parang hindi naman sila sa mismong pinto nagharap nakalagpas sa pinto, di ba? Parang hinarang niya talaga, no? Ni Secretary John Vic. Kaya ewan ko sa ating mga kababayan, ano ba paningin ninyo? Kasi po,
sa pangyayaring ito, mga kababayan, sa ginawa pong pagharang ni Secretary John Vic Remulla, maaari po siyang maging liable, criminally liable. Ito, nabanggit din kayo na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano Ayon po sa Article 143, ito pinakuha natin, Kuya Benny, para lamang po magkaroon ng kabatir ng ating mga kababayan. Ayon po sa Article 143 ng Revised Penal Code, acts tending to prevent the meeting of the legislative and similar bodies. Ito po, Senado. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 40,000 pesos to 400,000 pesos or both shall be imposed upon any person who force or fraud prevents the meetings of Congress. Kuya Benny at mga kababayan, prevents the meeting of Congress or of any of its committee or subcommittees, constitutional commission or committees or division thereof, or of any provincial board or city or municipal council or board. Ang mabigat, Senate ito. Ayun na nga, mataas na kapulungan po ito. Di ba? Kaya pinakikita namin po yung video O kayo, yan. Itinaas pa yung kanyang siko na nakatukod sa dibdib ni Senador Robin Padilla. Di ba? Yeah. May pagpigil ba o wala? May pagpigil natin. Parang napansin ko may pagpigil Di ba? Hinaharang niya yung talaga kamay ni Senator Pia Cayetano, talaga nakakapit siya. Nakasalakbat doon sa nakatalikod na di ba? Nasa likod na yung kamay niya. Hindi na rin sa katabi niya, kundi sa likod na. Hatak-hatak niya talaga. Yung mga sundalo. Nako. Paano ito ngayon? Magpapile ba ng complaint ang pamunuan ng Senado, Senador Robin? Ayan, kitang-kita Di ba? Kayo po, ako sa tingin ko parang may pagpigil sa pagpasok nila Bagamat, na-overpower lang talaga si Secretary John B kasi marami yung nasa likod ni Senador Robin Padilla. Di ba? Pero kung if you will look at it, nasaan yung mga security ni Yun na nga, si Secretary John B kasi parang wala na siyang kasama. Nasaan yung mga pulis niya? Diba? Wala naman siyang kasama. Well, kung talagang haharangin niya, he must be ready with it, di ba? Yun na nga. Yun. But again, doon magkakaalaman talaga. Doon magkakaalaman. Talagang pinipigil na niya. Pero dito, makatanong ng ating mga kapatid, bakit ba nandiyan si Secretary John Vic? Naitanong ito nung nagkakaroon na ng pagdinig. Siguro yun ang itanong natin. Ano ho ba ginagawa niyo, Riasek? At maipaliwanag niyo rin nga sa taong bayan para hindi nakabitin yung katanungan dito sa nangyaring ito. Pero parang nga kanina, pinaliwanag din ata, sino yung yung babae ba yun? Mayroong sa ulo? Kasama ba ni Robin? Asawa ni Robin, Hindi. Alalay? Okay. Security o aid ni Senador Robin? Ayun, niliwanag din pala kanina ni SP Alan na kaya daw pala na andyan si Secretary John Vic ay dahil sa imbitasyon ni Sherwin Gatchalian. Okay. Di ba si Sherwin Gatchalian nag-press con bago ito nangyaring ito? Inimbitahan siya na para siya na mismo ang mga siwa ng seguridad ng Senado. Yun pala, kaya daw pala na andyan si Secretary John Vic Remulla, Kuya Benny. At kasi tinanong diyan ni Senadora Amy, ano ba yung dahilan? Bakit nandito ba si Secretary John Vic Remulla? Inimbitahan ba natin siya? Haharap ba siya dito? O ganon. Sumagot naman si SP Alan at sinabing inimbitahan daw pala siya ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan po. Yung Article 143, binasok ko po kanina, ulitin ko po. Kasi kung talagang nakita natin, hinaharang Article 143 ng Revised Penal Code, bagamat sabi ko kanina, nabanggitin ito kanina ni Senate President Alan Cayetano, acts tending to prevent the meeting of the legislative and similar bodies. May penalty, the penalty of prison correctional or a fine ranging from 40,000 to 400,000 pesos or both shall be imposed upon the person who by force or fraud
fraud prevents the meeting of Congress or any of its committee or subcommittees. Ito po, subcommittee ito ng Blue Ribbon. Di ba? Pinipigilan. Constitutional Commission or committees or division thereof or of any provincial board or city or municipal council or board. Kahit para sa mga sangguniang bayan hindi mo pala pwedeng pigilan ng mga pagdinig Yes, kung na ano man ang sasagawa po meeting na nila. isasagawa. At kapag kayo po ay ginawa nyo yan, may kulong at saka may multa na 40,000 to 400,000 pesos. Ano ha? Oh, teka lang, baka nagkamali ata sa ba't 200? Hindi, 40,000 to 400,000 pesos. Ano ha? Doon sa pinakita, baka sabihin, binago nyo yan. Oo, baka sabihin binago. Ayun. Ano daw po yung mga elements yan? Sabi, there is projected or actual meeting of Congress. Ano ha? Or any of its committees or subcommittees, constitutional committees, or divisions thereof, or of any provincial board or city or municipal council or board. Ayun, mayroon nga po, subcommittee ng Blue Ribbon. Congress refers to the Senate and or House of Representatives. There is scheduled Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ay talaga naman nakaschedule, di ba? Ay ano ho bang dapat mangyari sa ganung pagkakataon? Di ba? Bilang tagapagpatupad po ng batas at kayo po ay BILG Secretary. Well, ang katanungan ng tao ngayon is, are we still governed by law? Or Yung sa mga sunod-sunod na pangyayaring yan, tayo ba'y nasasaklawan pa ng batas? alam mo kanina mayroong nga lumutang para daw yung pagnanakaw yata ngayon nagiging habitual. Di ba? Ninakawan tayo ng kabanang bayan. Ninakawan tayo ng karapatan natin ng mga senador daw. Ngayon ay makang ninanakawan na ng iba't ibang klase na ng pagnanakaw. Ang literal at saka di-literal na pagnanakaw. Kuya Benny, ang nangyayari. May pag-asa pa kaya taong bayan na para merong lalabas at magsasabing pwede ba nating upuan ito at pag-usapan at para naman, alam mo, hindi ko magamit yung salitang ayos ayusin. Hindi ko, kasi Mapagkasunduan na lang siguro. mapagkasunduan kayo. Ano na, gaya niyan, pangalan ng mga senador, mga mambabatas, mga malalaking tao, pangalan ng mga mamamahayag, ano ang ipinapakita natin sa buong mundo, di ba? Nayuyurakan ang pangalang Pilipinas. Bakit hindi nating hayaang lumabas, ipagtanggol natin ang ating mga pangalan? Yun na nga. Di ba? At once and for all, tapusin natin ito sa isang marangal na paraan. Well, ang sinisigaw kasi ngayon ng tao, Kuya Benny, ay accountability. Hindi po pwedeng magkasundulan na walang mananagot Yes. Diba? Kung sakaling pigilan natin ang pigilan ito, again, we will always go back kung saan to nag-umpisa. Tapusin na natin ngayon. Once and for all, ipagtanggol natin, kung ipagtatanggol natin yung pangalan natin, na-involve ang pangalan natin, ipagtanggol natin. Sa tamang proseso. Sa tamang proseso. Kung meron talagang mga pagdinig, etc., Yes. etc., doon siguro kasi... Kung saan ang nangingibabaw ay batas. Di ba? Ngayon, parang ang nangyayari, bit lang ang hawak nila Hindi batas ang umiiral. Bit. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Dapat po talaga, tama kayo, seryosong bagay, Kuya Benny. Well, hanggang kailan tayong ganito? Ako, sa napapanood nating sitwasyong ito, alam mo, bilang mamahayag, bilang isang dating taong gobyerno, at bilang isang Pilipino, stress na ang nararamdaman natin. Dahil sa ating inflation, dahil sa taas ng krudo, gasolina, taas ng mabilihin, napakaraming nawalan ng trabaho. Nasaan yung solusyon noon? Pati mga kapitalista ngayon, na mayroong maliit na negosyo, ay hirap na hirap din ngayon. Parang sila man siguro nanonood din, ano? At alam din nila kung ano nararamdaman Siguro, ng mga tao sa paligid nila. Baka sabihin nila, kailan kayo matatapos itong problemang ito, no? Yan ang nais isigaw ng mga damdamin ng bawat Pilipino na hindi pinakikinggan. Pero lumalakas ang boses na yan.
Naalala ko, Kuya Benny, yan na ang sinigaw natin nung January 13 eh. Pero hindi pinakinggan kasi eh. 'Di ba? Ngayon, ito na po. Lumaki na ng lumaki ang gulo. 'Di ba? Yan yung sinisigaw ng mga tao nagpuntahan ng Luneta eh. Well, meron tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Ayun. So ito yung tinitingnan ng saganang mamayan na nasaan yung pag-asa. 'Di ba? Kanina lang, Kuya Benny, mantakin mo, bago magsimula itong pagdinig na ito, una, wala yung secretariat. Wala yung, buti nga, binuksan ng aircon eh. Di ba? Tsaka yung wifi. Yung marami nagla-live yan, mismo yung FB page ata, yung social media pages ng Senado ay hindi pinagana. Di ba? Mabuti na lamang, yung iba ata doon, nag-ayos pa ng upuan. Hindi, alam mo ang kawawa doon? Ang kawawa doon ay yung mga maliliit na empleyado ng Senado na litong-lito. Yan. At hindi alam kung sino ang susundin at sino ang tunay na pinuno pa ng Senado. Yun din ang sinasabi kanya ni Senate President Alan Cayetano. Ang naiipit po dito ngayon, ang mga pangkaraniwan nating mga empleyado ng Senado, na ang iba dyan ay wala namang kinalaman sa politika. Taon nang binilang, bilang empleyado ng Senado, kahit sino ang maging senador, Senate President dyan, empleyado sila. Susunod sila. Susunod sila. Wala namang kinalaman sila sa awayan ninyo. Yes. Kumbaga sa kanila, empleyado lang kami dito. Would you imagine, Osaa ka? Oho. No? Yung Office Sergeant at Arms. Oho. Yung Senate Security. Diretso Yan. yun natin. Oo. Senate Security. Sabi sa iyo nung isang grupo, huwag mo papasukin. Yan, oo. At sabi sa iyo nung kabila, papasukin mo. Oho. Anong gagawin mo? Sabi nung isa, wala sa konstitusyon yan. Sabi naman ng isa, ako nasa konstitusyon. Oo. Well, would you imagine kung ano yung dinaranas ngayon ng mga Osaa dyan na, alam mo, minsan naging malapit sa puso natin yan nung tayo yung nagko-cover pa ng Senado. Oho. Ano ngayon ang nararamdaman ng mga taong yan? Ang karamihan dyan, maliliit lang din ang sweldo, Kuya Benny, ha? Yes, Diyan hindi na rin naman tumanda sa pagiging usaan nila. Yes. Di ba? Na kapag kagalit yung senador, sila ang nabubulyawan. Yes. Sila ang namumura kumisan. Pero ganun talaga, bahagi ng kanilang trabaho yan. Ngayon, nagkakaroon po ng pag-uumpugan ng mga bato. Sino? Sino ang kanilang susundin? Sino ang kanilang kikilalanin? Di ba? Huwag na nating sabihin kung sino susundin. Oho. Saan sila po posisyon? Di ba? Saan nga sila po posisyon ngayon? Sabi ng Senador Alan Peter Cayetano, hindi ko po kayo masisisi. Ano ha? Mantakin mo kayo na. Pwede ba natin ipakita yon? Ano? Nung tumatawag ng sekretariat, wala eh. Pati yung magpapa-out. Di ba? Nakita mo ba sino nagpa-out sa kanila? Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo. Mismo? Mismo. Ipakita natin. Ano, ha? Dahil dineklara yatang walang pasok. Yun na nga, walang pasok eh. Tsaka yung secretariat ng Blue Ribbon Committee, wala. Pati nga stenographer ata, wala. Ewan ko kung naka-record ba sa committee ng Blue Ribbon yung ginawang pagdinig kanina. Yes. O baka naman kako naka-record lang social media. Sige, i-grab mo na lang sa social media. O yan, naka-record. transcribe mo na lang pagkatapos ng hearing. Ganun ang mangyayari. Pwede ba natin ipakita yon na mismong si SP Alan Cayetano ang nagpanumpa? Sayang. Ano? Ipakita na lang. Kahapon pala, kahapon ba yun, yung nag-preside si Senador Sherwin Gatchalian, inaatasan niya yung secretariat, hindi sumunod eh. Ha? Pero may video, pinapakuha ko kahapon ba yan eh. Yung tagpo na yon, sinasabi niya, Secretariat, put this in the record. Ayaw sumunod doon Secretariat eh. Meron ba tayo doon, direct? Yung nagpipreside na si kahapon ito si Senador Sherwin Gatchalian. Ang tinatawagan niya ng attention, yung secretariat ng buong Senado. Yes. Ayaw sumunod sa kanya kasi naintindihan ng secretariat kung ano ang regulasyon eh. Na hindi sila ang mayorya. Hindi sila ang mayorya. Di ba? Hindi sila ang mayorya. Kaya ginawa niya, parang deputy ba? Assistant? Assistant secretary. Ikaw ang sayang. Di ba mapapakita yan? Sayang. Kahapon ko pa sinabing ipakuha na natin yun eh. Kasi yun ang mahalagang tagpo eh. Kasi ibig sabihin, naintindihan ng sekretariat ng Senado, boss, teka lang, hindi kayo ang... Well, pero kung ganyan na magiging analysis natin, yung naintindihan, no? Oo. Well, ako naman yung analysis ko is behalf of these employees. Oo. Napakahirap, kanino ka susunod?
Ayun na nga. Oh. Diba? Kasi kapwa, puro senador lahat yan eh. O puro senador lahat yan. And malinaw naman sa kanilang mandato na sumunod ka sa senador. Siyempre, kung sino yung nandun sa podium, di ba? Yun pala, naisip ko kahapon, yung maze. Di ba? Iniisip ka nila, baka itago yung maze. May nangyari na pala sa May kasaysayan nangyari ng sinabi ganyan. ng Di ba ganyan. sa Congress dati, si Gonzales? Gonzales Itinakbo ba yun? niya yung maze. Oo. Oo, di ba tinanggal niya, tinakbo niya yung maze? Kasi hindi ka pala pwedeng mag-session kapag hindi nakatusok yung maze. Yes, pag hindi Doon sa nakatusok yun, yes. Oo, naghanap pa sila ng lumang maze eh. Di ba? Nasa kasaysayan ng Kongreso po yan eh. Sabi, hanapin nyo yung, kasi bago na yung maze na ginagamit, hanapin nyo yung lumang maze. Para na sa ganun eh, yun pala, kabawal-bawalan, hindi kayo pwedeng mag-proceed ng hearing kung hindi nakatusok yung maze na yun. Yes. Oo. Tinakbo yung maze. Hoy, tinakbo yung maze. Ayun. May mga ganyan na rin mga pangyayari. Sa mababang kapulungan nangyari yun. Ganon. Yes, oo. Well, ang hindi lang malinaw is kung si Congressman Gonzales ang nagtakbo ng maze o yung House, Secretary General. Secgen yung nagtakbo. Hindi lang malinaw yun. Medyo matagal na nangyari yun. Pero nagpang-abot yung dalawa. At ang alam ko ron nasuntok pa nung congressman yung opisyal ng Ayun ba yun? House. Yung nasampal. Yun ba yun? Yung congressman ng San Juan yun, di ba? Yung musical arrange, ano nga ba pa? Nakalimutan na natin. Gonzales ang apelyido. Yun ang alam ko, yung Congressman Gonzales. Okay. Taga San Juan nga, tama. Pero anyway, pinagtatalunan kasi ngayon, Kuya Benny, ang majority, marami pong mga abogado, dean ng College of Law, pero ngayon ang napansin ng marami, nagkaroon ng parang iisang tono ang mga dating naging Senate President. Napakinggan ko yung interview kanina kay dating Senador Franklin Drilon. Ay, ito. Ipakikita natin, ito mo. Sino nagpanumpa? Ayan. Nakita mo? Audio. Truth and nothing but the truth in these proceedings. Thank you. Di ba? Kasi nga, wala For yung the record, sekretariat. Mr. Chairman, all of the Yan po, ang nangyari kanina. Pero yun nga, teka lang, akala ko may makakapanayam tayo na abogado. Kasi at least ba itanong natin, Yan tungkol sa majority. Minority na yan. No? Dahil kanina, nung ating sinusubaybayan lahat, may sinasabi si Attorney Baligod na yung basihan ng sinasabi na yung 12 ay mayorya na, yung naging basihan nila, naging president. Yung decision na yun pala. Yung binasa din kahapon ni Sir Rizal yan. Hindi daw dinesisyonan at ibinasura ng Korte Suprema yun. Kung kaya't hindi raw pwedeng gamitin yun bilang president. Tama. Yun din na pinapaliwanag ni SP Alan sa Senador Rodante Marcoleta. So, nung ipinaliwanag yung mga bagay na yun, sinasabi naman na hindi. Talagang napag-usapan yan dahil sa yung isa ay nasa abroad at yung isa ay nasa ospital. At 23 na lang sila. Yun. Yung 12 mayorya Magiging na. mayorya. So, these are the things na kailangan linawin natin. Dahil alam nyo, hindi naman natin sinasabing fake news ang pinakalat ng kabilang kampo. Ang sinasabi po natin dito, talaga po namang minsan kulang sa kaalaman, narinig lang sa palipad hangin, sinasabi na o pinopost na sa Facebook. Alam mo, dumarami abogado sa Facebook, ha? Ay, totoo. Sa totoo Lahat, lang. maraming mga legal luminaries ang dami ngayon. Ako naman, sabi ko, tutuloy ko lang yung punto ko na Kuya Benny, nagkaroon ng halos isang tono. Kumbaga sa kanta, isang tono nila. Dating Senate President Franklin Drilon, Coco Pimentel, Yes. sino pa ba? Parang apat mga naging dating Senate President. Na ang kino-quote nila, hindi, parang 2015 ata nangyari na yan eh. Sabing gano'n na may mga pangyayari na raw po na talagang yung 12 ay kinikilalang majority. Yun palang kino-quote nila, batay sa paliwanag din kanina, yung apat pala sa mga senador na yon
ay pawang nasa abroad. Pag nasa abroad pala, wala ka sa jurisdiction ng Pilipinas, gaya nung kino-quote ni Senador Sherwin Gatchalian, si ano ata yun, Senador Confessor. Nung time na yon ay nasa abroad daw po siya. Yes. At wala sa jurisdiction ng Pilipinas, kaya ang bilang na senador noon na nasa Pilipinas, 23. Pero ang sinasabi naman Oo. na yung basis nilang yon, dinismiss. Hindi tama, hindi daw desisyonan ng Hindi Korte raw Suprema. dinisisyonan ng Korte Suprema kung kaya't hindi raw pwedeng gawing basihan yun. Yun. Pero yun nga, ang naging point daw nila, parang kinilala daw na majority, yung 12. Sabi, ang point daw po ngayon, kaya hinihintay natin, sana may makapagpaliwanag na abogado rito. Kasi ito na pala, constitutional issue din pala ito. Yes. Constitutional issue. Ang nangyari ngayon, sabi nila, lahat ng 24 na senador nasa Pilipinas. Bagamat hindi matagpuan si Senador Bato, sino ang makapagsasabi sa inyo na si Senador Bato ay nasa labas ng Pilipinas? Nagtatago siya pero wala makapagsasabi na nasa labas siya ng Pilipinas. Senador Jinggoy Estrada, nakakulong, nandyan sa ano. So ang bilang dapat pala niyan, 24 pa rin. Yes. At kailanman, hindi magiging majority ang 12 kumpara mo sa 24. Hindi 50% yun. Ano yun? Di ba? 50-50. Ang bula sa katapat nun. Kung itatagalog mo, tabla. Oo nga. Kaya nga sabi ko, kung 50-50 yun, wala po. Ambulansya ang katapat natin dyan. So, well, yun ang pinapaliwanag ng mga... Sasugod sa ospital 50-50. So, yun po. Nako, saglit lang. Magbe-break lang tayo. Meron tayong mahalagang paalala. Mamaya po, baka meron tayong makapanayan para ipaliwanag itong bagay na ito. Yung hindi bias. Hindi bias. Yun talagang purong batas lamang ang pag-uusapan. Kasi ito pala, hindi lamang po rules ng Senado, kundi ini-adapt nila ito mula sa konstitusyon. Pati wordings Pati wordings ay galing sa konstitusyon. May kinalaman dito sa sino ang may tamang quorum o ano ba yung tinutukoy na quorum. Mga kababayan, nagsagawa po ang Port Management Office, PMO, Northern Luzon ng community outreach activity sa Pias Gaang Elementary School sa Corimao, Ilocos Norte nitong ika-2 ng Hunyo taong kasalukuyan bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela 2026. Namahagi po ang PMO Northern Luzon ng mga school supplies at pintura upang makatulong sa pagpapanatili ng isang ligtas, maayos at kaaya-ayang kapaligiran sa pagkatuto para sa mga mag-aaral. Nakiisa rin ang mga kawani at ng tanggapan sa iba't ibang gawaing voluntaryo. Kabilang po ang paglilinis ng paligid ng paaralan, pagpipintura ng mga pasilidad at kagamitan. Nagkaloob din ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng blood pressure monitoring para po sa mga teacher at mga volunteers na kalahok po sa aktibidad. Kinilala ng PMO Northern Luzon ang mahalagang papel ng mga teacher, magulang at mga volunteers na patuloy na nagkakaisa upang matiyak ang isang handa at maayos na kapaligiran para po sa edukasyon ng mga kabataan. Congratulations po! Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades,
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Ito na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Pure Gold po, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. Meron din pong Pure Gold mobile app para po naman sa mga ayaw lumabas. Pwede po kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan, yan po ang Salem Bed, hari ng tibay. Pwede ko kayang regaluhan ng Salem Bed yung mga senador? Para baka kulang na sila sa pahinga, no? Hindi, nakapasok naman sila eh. Ganun ba? Kahapon ang usapan natin dito, kapag sila hindi pinapasok ng Senado, kailangan may dala silang Salem Bed. Yun. Hindi, kasi ngayon, baka, di ba, natuloy naman yung hearing. Baka kulang sila sa pahinga para pagdating ng Lunes ay maganda ang tulog, maganda ang gising. Baka at least paano, walang ganong tensyon. Makalamay ang kanilang kalooban. Ayun na. Di ba, alam mo, pagka ang tao puyat, minsan Iba. Restless ka no? Yes. Medyo ano ka At wala sa hulog ang iyong mararamdaman. Oho. Ayun. Salem Bed, regaluhan natin yung mga senador, ha? Isama nyo na kami ni Kuya Benny. Ngayon, ang tanong sa Lunes, may hearing pa rin daw. Meron pa rin daw pong ipatatawag ang Blue Ribbon Gatchalian group. Gatchalian Black. Gatchalian Black, ano? Yan. Ano ito? Ito yung video ko. Sabi ko sa'yo kanina. Sige. Na nung nagpipreside si Senate President Gatchalian Group. Ano ha? Yung Gatchalian Group, inistab siya nung secretariat. Napanoorin nyo, ha? Itong tagpo na ito. Sige nga po. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. The Secretary will call the roll. Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, here. Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada. Yun lang po. Yun lang gusto natin ipapansin. Yung mismong secretariat, hindi na natin narinig off mic, hindi niya sinunod. Yung utos. Yung diniklarang Senate President Pro Tempore daw, na si Senador Sherwin Gatchalian. Kaya ang tinawag niya yung yung Assistant Secretary ba yun? Yes. Deputy Secretary. Pangalan ba doon? Yung lalaki. Napansin niyo ba yan? Okay, nausap niya naka-green. Yes. Kasi mag-roll call ka na. Sabing ganun Ikaw na lang mag-roll call. Lumapit siya kay sabi niya, sir, parang mali po yata. Ano kaya sinabi niya kay Ayaw niya Kasi mukhang alam niya yung rules Di ba? Yes. Ngayon, itong assistant, siya na lamang po ang tumawag. Di ba?
Yan yung tagpo na magtataka ka tuloy. Sino yung sekretary na yun? No? Ano kaya yung dahilan? Bakit siya tumanggi? Kasi nga naman, hindi mo... Maaaring tumanggi rin dahil Oh. yung naipwestong yan, mukhang bago eh. Oho. Mukhang ang nagpwesto riyan si Senator Alan Peter Cayetano. Ganon. Kung kaya't awkward nga naman kung susunod siya na meron siyang nasa isip na Oho. hindi niya malaman kung i-honor niya yung 12 senador o 11 pala. 11. 11. Oho. Dahil nandyan na ba si ano noon? Nandiyan na si Cheese. Cheese, oo. So 12. So hindi niya malaman kung i-honor niya yon o hindi. Oho. Pero teka lang mayroong lumabas na ba yung statement ng si SP Cheese na hindi naman siya lumilipat as member ng nitong grupong ito? Nung Gatchalian Group? Hindi, malinaw yung, alam mo, walang pinagkaiba yan. Oho. Doon kay JB Ejercito at kay Mig Subiri Oho. na sinasabing independyente sila pero nandun sila sa minorya. Later on, ganon din. Nagsabi na sila. Yes. Ito'y, of course, sa akin, personal na opinion ko, this to avoid na yung putaktihin ka ba sa social media, i-bash ka, di ba? Pero parang may lumalabas ngayon na parang, aywan ko kung tatanggapin natin na parang sinabi ata ni Alan, sige, humarap ka na rin para matapos na lang yan. Di ba ganon? Wala bang ganong anggulo? Well, meron At pagkatapos, kasi sinabi niya, sige, para matapos sila kasi technically, synergy adjournment na naman talaga yun eh. Di ba? Hindi, pero meron tayong na sagap na balita dyan sa Senado na kasalukuyang ginaganap yan, namigay daw ng notice etong secretary sa mga senador na sinasabing nagdeklara na ng sinidye. Ang Senate President. SP Alan. Yeah. Hindi, nag-text tapos namigay pa. Yun na nga, namigay pa ng notes. Notes na sinasabing Naka-synergy adjournment na sila. Yes, adjourn na. Kung kaya't yun, ang tanong dyan is, i-honor ba yun? Tama ba yun? Mali ba yun? So, these are the things na nakabitin ngayon. Etong usapang ito. Yun pala yung si Senate Secretary Jose Luis Montales. Yan. Na yun ata yung ini-appoint nung Cayetano Group. Cayetano Group, yes. Kaya ngayon ata, nung umupo na yung Gatchalian Group, ang unang pinaltan itong secretary at saka yung OSAA chief. Yes. Para magkaroon ka ng control siyempre doon sa perimeter ng buong Senado. Kaya kailangan palitan yung OSAA chief. Pero pagka ganun daw pala, ang gagawin mo, pati yung pagpapalit ng Senate President pro tempore, Kuya Benny, kailangan mo talaga ng majority. Yan. Hindi nga. Ayun. Ang Senate Secretary ngayon ay pinaltan na po. Ito pala si Ginoong Renato Ray Bantug Jr. Samantalang si Police Major General Alfredo Soto Corpus ang pumalit naman kay General Aplasca. Ayun. Ganun naman lagi, kung sino ang Senate President, siya ang maglalagay. Yes. Well, sinabi kasi nila, pinapalagay nila ang kanilang sarili na sila na ang in control, kaya pinaltan nila yung secretary at pero saka ang yung tanong OSAA. nga dyan, ang tanong dyan, sino ang may authority na magpalit nung OSAA at nung secretary? Hindi ba Senate President? Yun na nga, Senate President. And ibinoto nila malinaw sa press con ni Senator Erwin SP Tulfo. Gatchalian na Hindi, si Erwin Tulfo pa nung unang press con nagsalta na ginagalang nila yung batas kung kaya't ang binoto lang nila is yung Senate President pro tempore. Parang Vice President ng Senado. So now, since ganun yung nangyari, yung pro tempore ang ibinoto mo, dahil ba sa paniwala nyong mayorya kayo, kaya pwede nyo nang palitan yung secretary at yung OSAA? Or, di ba? Di ba yung authority ba napunta sa mayorya kagad without the consent of the Senate President na palitan yung OSAA at yung secretary? Actually, questionable yan. Nasa rules din pala nila ng Senate yun. Kung kaya, yun yung tinatanong natin dito at yun din ang tinatanong ng ating mga kababayan na nasaan yung authority na yun?
Di ba? Ayun. Di ba? Questionable talaga. Yes, sa buong kaalaman ko, bilang isang mamayag, nagko-cover noon ng Senado, ang authority nasa Senate President. Oho. Ang Senate President Senator Alan Hindi naman napalitan ng Senate President At sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nire-respeto nila yon bilang pagsunod sa batas. Sa di ba? panayam naman kay Senador Ping nung bandang gabi rin, parang sa kanila, technically, hindi na raw si Alan. Mabigat yun. Oo, mabigat yun. Mabigat po yun. So, these Kaya are nga the parang- things na dapat linawin. Kasi, kami po rito, magugulo po ang taong bayan kapag ganyan. Kaya nga sabi nila, mukhang ninakawan din tayo ng posisyon ngayon. Hindi lang pera ng taong bayan ang ninakaw, pati posisyon. Well, Diba? ito malinaw na sinabi kahapon ni Senator Erwin Tulfo na Alan Peter Cayetano is still the Senate President. Yun. Malinaw ho yan. Marami pong nakapanood niyan. Nung in-interview naman si Senator Ping Lacson, ang sabi the position is vacant. Cayetano is no longer the Senate President. So, pati nga posisyon ngayon sa Senado na nanakaw na rin, Kuya Benny. Pero teka lang, puntahan natin yung anggulo ng delivery ng maleta. Ano ha? May kinuwento ito mga dating sundalo meron daw silang, kasi yun ang yun ang pinaka-highlight ng pagtatanong ni Senador Marcoleta at saka ni Senador Alan Cayetano, kaya nila pinatawag itong 18 dating sundalo. Kani-kanino ba sila nag-deliver? At anong katibayan nila na nag-deliver nga sila? Sige nga, panoorin natin yung mga statement na ito ng mga dating sundalo nung sila tinatanong. Aber? Wala pa ba? Akala ko ready na. Para malaman natin, yun ang importante, Kuya Benny, di ba? Kasi, kaya nga sila ipinatawag doon, kasi sila mismo ang first-hand information nang nag-deliver ng mga maleta. Pero, Diba? in fairness naman, no? Kami po rito, hindi naman naniniwala kagad, no? Pero, tama, sabi din naman nila, napatunayan nila. Pero ang amin is, doon po sa mga pinaratangan, it's better to come out in the open, ipagtanggol nyo sarili nyo. At kung meron man kayong pwedeng ebidensya na magpapawalang saysay dito sa mga naging pahayag na ito, ilabas na po natin para once and for all matapos na po itong mga isyong ito. Yan ang ginawa kayo na, Kuya Benny, nung papatapos na ni Congressman at dating Governor Pepito Alvarez. Nagpunta sa Senado. Hindi nga lang niya inabot yung Marines. Kumbaga ay tapos na yung hearing. Nagpi-press con na si Senador Senate President Cayetano at saka Senador Rodante Marcoleta nung dumating siya. Sabi niya, kaya ako nandito kasi nabanggit ang pangalan ko Magpapaliwanag ako. At gusto ko kanya liwanagin. Sayang, sabi niya, nakaalis na yung 18 sundalo at gusto ko sanang patunayan na ako ba talaga ang pinagdalhan nyo ng pera? Baka niya hanapin ng misis ko sa akin na sa yung mali-malitang pera Ganon din si Senator Soto. Ayun na nga, Hinahanapin din ng misis niya yun. At saka sabi niya, ito yung point lang ni Pepito Alvarez ang point niya, wala akong transaksyon kay Saldico, wala siyang utang sa akin, wala akong utang sa kanya, at bagamat siya ay assistant anong tawag doon? Majority. Hindi, APRO. Assistant APRO. Assistant siya nung APRO si Saldico, siya ay assistant lead, tawag doon? Basta assistant APRO. Pero sabi niya, yun nga, pinapaliwanag ito si Pepito Alvarez, dating gobernador ng Palawan ito, di ba? Hindi ko naman sabi niya, hindi ko sinasabing hindi totoo. Yung sinabi ng Marines. Pero ako wala akong tinanggap. Maaring may nagsabing, deliver nyo ito kay Pepito Alvarez, At yun din naman na sinasabi ni Congressman Pepito Alvarez, ako ba talaga pinag-deliveran ninyo? Gusto niya tanong sa mga sundalo pero hindi na nga raw umabot. Sa next hearing ay malamang imbitahan siya. Iniimbitahan siya. Sabi niya, wala nang courtesy. Ako mismo, willing ako. Kasi kung wala naman ako tinatago, willing ko silang harapin. Kasi baka nangangamba ako na sinabing, i-deliver nyo ito kay Pepito Alvarez, tapos may tumanggap na nagngangalang Pepito Alvarez, pero hindi pala siya.
Di ba? Oh. Baka sinong Pepito yun? Oh, yun na nga. Kasi yun ang kanyang punto eh. No, yun ang kanyang ipinapaliwanag. Kaya yun din naman ang yan yung gusto natin. Yun. Oo. At yun din naman ang challenge si Senador And of course, Cayetano. kapag napanood ng taong bayan yan, dyan, hayaan natin ang taong bayan na maghusga. Yan, opo. Yan, kasi masasabi natin, naku, hindi totoo to. Oho. Hindi totoo. So, dyan talagang masisira yung kredibilidad ng mga nagpaparatang. Oho. No? But, of course, kung ganyan na pinagtataguan nyo at ayaw nyong ilabas, ayaw nyong lumutang yan, abay, para bang pagpapatunay lang na may katotohanan. Ayan, punta na natin. Sige, yung may kinalaman sa mga mali-maleta na dinideliver nila. O, sige po nga po. Nung ito'y tinatanong na ng mga ni Senador Marcoleta at Senador Cayetano. Panoorin po natin. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang po. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig for 40? Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. So, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako po, magandang umaga po, Your Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po. Small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least.
Oo. Yes, Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcosan. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubay at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Bernard Tube. Sa Paway po, Your Honor. Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig? Yes po. May bayin? Yes po. Tapos saan kayo? Doon, ma'am, sa letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then the next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugaan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta? po, yes, Your Honor. Thank you po. Yeah. Ayun pala ang ilan sa mga binabanggit na diniliberan. Ano ha? Again, ang challenge nga dito ni SP Alan, yung mga nabanggit na pangalan, pwede kayong merong ang imbitasyon niya kayo na lahat kayo pwede pumunta rito. Kung kinukusin niyo ang kredibilidad ng 18 sundalong ito, harapin ninyo para nang sa ganun, matest natin talaga ang kanilang credibility kung nagsasabi nga ba sila ng totoo o hindi totoo. Kuya Benny. Parang para mapabulaanan mo nyo man lang Ayan, yung naging paratang sa inyo o yung naging bintang kung hindi totoo yan, di ba? Meron pa. Sige pa, ituloy pa natin. Ito pa ang ilan pang mga video na sinabi nung 18 dating sundalo. Panoorin pa po natin. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng gwardiya? Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor.
Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo. Isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos mula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Bosaldi po. Ayun. So, mga kababayan, ang sabi po kayo na nung magtapos ay magpapatawag ulit ng pagdinig itong Blue Ribbon. Pero wala pang schedule until further notice. Yes. Kuya Benny, ano ha? Teka lang, yung Monday, iba pa yung hearing na yun, ano? Iba pa. Kaya nga yun ang sinasabi natin na kailangan talaga malinawan muna. No, alam mo, ang ano rito wala tayong wala tayong kinakampihang paksyon. Ang sinasabi natin dito is very simple. Naguguluhan ng mga tao dyan sa Senado. Di ba? Kasi nga, habang nanonood sila kanina, talagang gano'n ang mangyayari dyan. Di ba? Kung legal o illegal ba yung gagawin nila? Would you imagine that? Alam nyo, sa isang janitor na lang, nasasabi mo sa janitor, huwag kang pumasok, hindi yan ang amo mo. Ako amo mo. Abay, hindi ka pumasok. Inawol ka ngayon nung isa. Janitor ka, work from home ka muna ngayon. Work from home ka muna. Yun yung mga bagay na talagang dapat linawin muna. Kung sino ba talaga ang leader ng Senado, ako, once and for all, di ba? Pero ako bilang isa, ako, kikilalanin natin yun. SP Alan Cayetano, kasi mukhang... Hindi, talaga naman sinabi nila na si Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Pero dapat, kung nire-respeto nyo ang batas at si Alan pa rin yung leader nyo, ipakita naman natin na talagang nasa puso nyo na siya ang leader. Ang mangyayari dyan, halimbawa, siya ang Senate President, tapos yung committee mo, hindi mo mga kakampi. Lame duck Senate President ka. Ang mangyayari dyan. Yeah, pwede naman yun. Pwede naman yun dahil kayo na mayorya Di ba? Gaya na sinasabi nyo. Mayorya in a sense na sa bilang nung mga warm body. Di ba? But pagarating sa batas, na yung tinatawag na 12+1, since hindi nyo pa nakukuha yun, abay, sa tingin ko marapat lamang na, let's go by the rule. Diba? We are governed by rule, law. Siguro, hindi naman tayo outlaw. Kasi pagka nangyari, anarkiya tayo. Wala tayong susunding batas. Hindi tama yan. And yet, hindi po inaasahan ng taong bayan na yung anarkiya na yan magmumula pa sa Senado. Na mga gumagawa ng batas. Yung gumagawa ng batas. Na mismong... kayo yung lawmaker, kayo yung lawbreaker. Yan. Di ba? Malungkot yan. Pero saglit lamang po, magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80% with 80 powerful ingredients. Different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Mabibili ito sa REH Central Office San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH King's Empire Corporation branches nationwide. Meron din po silang online store sa pamamagitan ng TikTok, Shopee at Lazada. Ayan. Tayo muna magpalubag-loob. Bumati muna tayo, Kuya Benny. Yes, sige. belated happy birthday sa ating brother Rodibic Harasa. Yan, anak ni Yumaong Rudy Harasa. Ni Tata Rudy.
Anak, ano pa ang anak niya? Rodibic Harasa. Rodibic. Ayan. Ito yung panganay. Opo. And, Facebook friends ko pala yan. Yes. Kaibigan ko sa Facebook. Rodibic. Yeah. Happy birthday. And happy viewing kila Minerva Season, Jeff Segovia, Albert Nase, Chairman Dick Ching, Jano Selvido, and of course, may message naman si Aida Flora na nagsasabing, Sir Benny and Sir Jen, para pong sobrang ligalig na ng mga usapin sa ating mataas na kapulungan. Kawawa naman po ang mga ordinaryong mamayan sa kaganapan na ito. Sila po ang sobrang apektado. Yan, ano ha. At sa mga taga-riyan naman daw po sa Palawan, nakasubaybay po kami sa Palawan South, sa ganang mamamayan. Pakibati po ang magandang hapon ng ka-Ricky Haka at ka-Lori, ganun din po ang ka-Omi Piad ng Doña Faustina Housing. Ayun. Happy 65th birthday to Brother Samuel Seneca, and belated happy birthday to Sister Amaya Laksamana Seneca ng Perth, Australia. Ayan. Nakita mo, Australia, pinanonood tayo. Ay, talaga naman, oh. Yun ang kanilang source ng information ngayon, ano? Magkapiga tayo dyan minsan, no? Tapos uwi agad tayo. Uwi tayo. Si Ate Jean Soto, sabi niya, Jen, mukhang hindi na kayanan ng Secretary John Vic Rimulya. Si Senador Robin Padilla. Nagkabanggaan at tayong dalawa. No, ang Kuya Resty Bugarin, magandang hapon po sa inyo. Diyan sa South Korea. Ang mga taga Bilbao, Spain naman, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Nakatutok daw po silang mga taga-abroad. Sa palatuntunan natin ngayong hapon. Ganun din po ang ka Benelli Balye. Ayan. Ang Kasami Jimenez, Kasami, magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng mga kasama nyo po dyan sa tanggapan. Sana po ay okay. Nagkakape kayo habang nanonood po ng palatuntunang Saganang Mamamayan. Ayan. Batiin na rin natin yung mga kapatid natin dyan sa Senado na mamahayag. Yan. At naway humupa rin ang tensyon sa inyo. Ayan, dahil mukhang nagpalabas sila ng pahayag na nagsasabing na-offend sila, no? Sa naging pahayag ng atin na Kadante Marcoleta. Ayan. Pero malinaw naman na humingi naman ng dispensa, di ba? Ano ang sabi ng Kadante? Yun ang nasabi lamang daw po niya out of frustration. Sa pero pinakamabuti, panoorin na natin, hindi tayo ang magpapaliwanag para po kay Sandante Marcoleta. Bagamat ang story na ngayon ng mga namomonitor ko kanina sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon na mukhang tinatanggap naman nila ang paghingi po ng paumanhin ni Senador Dante Marcoleta. Well, hindi ito unang pangyayari. Marami na ring senador na nakagawa nito. Hindi ko na babanggitin. Marami na rin na nakagawa nito. Pero, well, of course, ang sinasabi talaga is yung bugso na lang ng damdamin. Yan, po. Nagkakaunawa naman sila. Panoorin natin. Nagpalabas din ng pahayag ang National Press Club tungkol dito na talagang na-offend din, nasaktan din. Yes. Totoo naman, lahat tayo, mga mamamahayag. Yes. But of course, tignan natin kung talaga bang intentional yung ginawa ng tao. Sige, panoorin po natin, Senador Dante Marcoleta. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po. So, may nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yan. Nangyayari hindi yan. natin. Minsan tayo sa palatuntunan ito. Parang ang inyong lingkod, nung tayo spokesperson din. Anong DNR? Matindi pa bakbaka sa DNR. Yes, nung napikon din tayo, nakapagsalita tayo. But at saka ikaw, Kuya Ben, alam ko, fighter ka rin, ano? Yeah, but if you know how to apologize and to say sorry or pasensya na, mabigat yun. Ayun. No? Hindi yung dahil ako yung nasa power, ako yung senador, magyayabang ako, paninindigan ko yung sinabi ko. Well, again, hindi po natin sinasabi na mali po yung naging pahayag. No? Ang mali po yung pagkakasabi lang na naging sweeping sa pandinig ng iba. Pero one thing we can say, sa bawat
tiklis, talagang merong bulok na kamatis. Hindi lamang sa mamamahayag, sa Senado, sa Kongreso, at hanggang sa barangay, merong bulok na kamatis. May nangyayari talagang May ganon. nangyayari talagang ganyan. No? But again, siguro mapag-usapan natin dito in the near future, bakit nagkakaroon ng bulok na kamatis sa ating hanay. Yan. Kasi it's about time for us to police our own ranks. Totoo. No? Well, hindi naman natin may tatanggi sa media yan eh. Yes, nangyayari. oo. Pero kumbaga, sabi nga natin, kung nangyayari ito sa media, Nangyayari din to sa politika. Sa mali-maleta ngayon kanila. Mali-maleta yung kanila Diba? Kaya nga nangyayari eh. At Well, umabot I doubt kung may tumatanggap ng mali-maleta sa atin. Meron din. Meron din mga binanggit na mga pangalan. Pero again, wag po natin husgahan dahil itong mga taong nabanggit ng pangalan, kaya rin po nilang ipagtanggol yung sarili nila. Ayun nga pinapaliwanag natin yan dati, di ba? At yung narinig ko sa hearing kanina, yung iba hindi naman talaga mamahayag. Yun na nga, hindi. Yung iba ay PR people, di ba? Akala kasi ng, siyempre, Marines, bahala, yung media. Para sa media yan. Para media. Oo, ang tatanggap, yung PR man, hindi naman media man, napupulaan yung media. So, these are the things na kailangan himayin natin eh. Tama, no? tama. No? So, siguro in the near future, gawin natin yan. Para naman na once and for all, mabigyang linaw sa isipan. Alam mo, napakasakit ha. Yung mga vlogger kapag nagsalita, yung mga mainstream na yan, bayaran yan. Alam mo, sweeping din yun. Sweeping din yun, no? Babalikan naman natin yung mga vlogger na yan. Hindi lahat ng vlogger malinis din. Meron ding kurap sa inyo. Kung kaya kami, hindi namin dinideny, meron din dito, kahit paano naliligaw na bulok ng kamatis, pero dyan sa hanay nyo meron. Kung kaya tingnan nyo muna ang putik sa mukha nyo bago nyo balibagan ng putik yung ibang tao. Ayun. Pero ako naman ay naging maginoo po si Senador Marcoleta. Yes, at humingi ng dispensa. Humingi naman ng paumanhin. Hindi naman po nila lahat. Itong mga nasa kapatid natin sa profesyon. Bagamat ito po ngayon, Kuya Benny... Actually, mahaba pa yung sinabi niya eh. Talagang pinaliwanag niya. Isa-isa, kulang lang ho tayo sa oras. Pero yung talagang pinaliwanag niya, na nakikita niya talagang mukhang merong hindi tama. Yun na nga. At ngayon, mukhang hina-hype ito Hina-hype. Itong angulo ito. Yun ang ginawang angulo. Isipin mo, mali-maleta yung nawalang pera sa taong bayan. Ito yung hina-hype nyo tungkol dito. Well, mukhang meron pa atang senador na ipatatawag doon yung mga reporter ng Senado para sakyan po. Well, nasa sa inyo po yan. Pero ako naman, sa part natin mga kapatid sa profesyon sa Senado, mukhang tanggap naman nila ng paghingi ng pamanin ni Senador Rodante Marcoleta. At hindi po yan talaga ang kanyang saloobin. Batiin muna natin. Happy viewing kay Bro Hubert at Sister Jean Matutino ng lokal ng Kasigayan, Kalinga. Ayan. Sabi po ng Kasami Jimenez, kasama daw po sa tanggapan ang Francis Manguera. Marami pong salamat at magandang hapon po sa inyo dyan. Ayun. Sana hindi kayo sana wag kayong padadala sa nangyayari sa ating sitwasyon. Alam nyo, marami kasi ako naririnig na yung para bang sumuko na. Wag po. Wag niyong sukuan. Iisa lang po ang ating bayan. Ipaglaban po natin at ipagtanggol natin ang karapatan nating mabuhay ng maayos sa ating bayan. Yan. Mukhang sumama din pala ang loob ni SP Alan Cayetano. Pero si SP Alan ba hindi tumataas ang boss ngayon, Hindi. Mukhang ngayon talaga. Controlled, Hindi, iba kasi yung SP ka na eh. Bagay. Tama ka. Pero kung nung minority floor leader, medyo wild pa eh. Ngayong SP, iba na. Kasi kinukundi na daw po ng Senate Block sa pangunguna, na pinangunguna, tinawag daw po kasi bogus hearing, yung Blue Ribbon Committee. Ngayong araw na to. Sinabing dapat tumutok ang mga senador sa kanilang opisyal na gawain imbis na lumahok daw po sa hindi otorisadong pagdinig. Sa isang pahayag, sinabi po ng Senate Block na dapat tutukan ng Senado ang kanilang konstitusyonal na tungkulin na suriin ang mga pang-aabuso at magpasa ng batas para sa kapakanan ng bayan. Nanawagan din po sila, sabi naman ni Senador
Alan Peter Cayetano, bayan parehas igalang niyo po yung yung quorum. Well, gabat kino-question din yang may kinalaman sa quorum na ito, no ha? Sino ba talaga ang totoo may quorum? Well, yan, babalik na naman tayo sa pinag-usapan natin kanina. Kailangan talaga once and for all, malinawan natin kung saan o sino ba naman talaga ang legal, di ba? Na leader ng Senado sa kasalukuyan. Kasi constitutional pala yan, kung susundin natin. Yes, meron na ba tayong constitutional crisis na tinatawag? Di ba? Well, ay, nako. Isa pa, meron pang isang hinamon si Senador Alan Peter Cayetano Alam mo ba kung sino? Si Director Matibag ng NBI. Kasi mukhang nagpalabas daw po ng pahayag si Director Matibag na tumanggap ng tig 5 milyong piso ang 18 nagpakilalang dating mga sundalo. Kapalit daw po ng pagtistigo bilang mga bagman ni dating Congressman Saldico. Ginawa po ni Cayetano ang pahayag matapos ibunyag ni Matibag sa isang hiwalay na pagpupulong na nakatanggap ang NBI ng impormasyon na binigyan daw po ng dating kongresista na si Mike Defensor ng tig 5 milyong piso ang bawat isa sa 18 dating Marines. Mukhang sumama din ang loob ng mga dating Marines. Sabi nung isang Marines, sana po okay na buhay ko. Namang problema nga po ako yun May sakit pa ata yung nanay ko. Namang problema din ho ako Papaano ho ilalabas sa ospital? Ano ha? Sinagot din ito ni Atty. Levy Baligod yung isang araw daw ata, nakalipas na araw, isa sa mga miyembro ng Philippine Marines may babayaran ata sa ospital, 30,000. Nag-chip in pa raw sila. Yung isa naman mukhang nangingilid na ang luha sa pagsasabing di sana po hindi na puro sardinas ang pagkain namin ngayon. At saka sana po hindi na rin ako pupunta dito. Ano ha? Ay, nako. So, sabi po ng Senador Alan, mahalagang humarap si Matibag dahil kung mapapatunayan ng kanyang mga paratang, maaring maging malaking pinsala ito sa bansa at nagpapakita daw po na hindi totoo ang akusasyon ng mga umano'y bagman. Binanggit pa po niya na nais niyang malaman kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang mga nasasangkot daw po sa issue. Ayan. So, yun po. Pahabol. Ay, nako. Makikisuyo po, pakibati naman. Happy birthday to Efren Lopez Valencia mula po sa Napolan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang pagbati po ay mula sa inyong anak, mga inyo pong asawa, mga anak at apo. Ganon din po ang mga pamangkin. Ayan. Kuya Jen, mula daw kay Migs, pakibati naman po, happy viewing dito po sa Dorm 6. Nakatutok po kami ngayon sa Saganang Mamamayan. Salamat po ng marami sa inyo. Kuya Migs, kamusta ka dyan? Sana ay okay na okay ka na. Ayan. Kuya Benny, ganyan talaga. Ayaw mo natin magtapos. Pero oras di ba pwede extend natin? Wag. May mga gampanin tayo. Webes ngayon. Webes ba ngayon? Hindi, habaan pa natin. Hindi, okay na tayo. Pwede na. Well, pinagagaan lang po namin ang inyong damdamin. Sa kabila nitong talagang napakainit na sitwasyon po sa Senado, ang Saganang Mamamayan po ay lagi pong handa na magbigay ng tamang balita at pangyayari. Abangan niyo po hanggang sa susunod na Balitaktakan. Bye! Magandang hapon po!